Masasagasaan pa ata ako. Okay, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. I don't know where to start because I'm feeling so overwhelmed. As in, hindi ko alam kung ano yung gusto kong sabihin. Ang daming pumapasok sa isip ko ng mga masasamang words. Feeling. I think it's safe to say that Together the series saved my life. Pango! Huwag ka tumawa! Going back, so I think yun nga, it's safe to say that Together the series saved my life. Kasi, alam ko, as exaggerated as it may sound, it is. It is exaggerated. Well, to some people hindi kasi talagang shows, movies can really save their lives and, you know, be there for them. So anyway, so kailan ba ako nag-start manood ng Together the series? So, nag-air yung Together the series February 2020, if I'm not mistaken. So that's around 4 years ago. Tapos, ang original fans talaga ng Together the series is yung tatlo kong kaibigan nung college. So, nung freshman kami, 4 kasi kaming best friends. Ako, tapos 2 bakla, tapos 1 babae. So, alam niyo na kung sino kaya shoutout sa inyo. Hindi ko makakalimutan, and alam ko na hindi rin nila makakalimutan yon. Nasa library kami noon, ng first floor ng building namin. Tapos, kasi yung dun sa mga hindi dun sa library natin sa second and third floor ha, yung building ng yung building, hindi building, yung library ng senior high school, yung nasa baba, doon tayo tumambay noon. Nanonood si si Hoy E, ikaw to E, nanonood siya ng Together. Tapos, magkausap sila ng kaibigan ko ng bakla, tapos sabi nila, Sarawat, Sara Leo. As in, ganun-ganun sila. Tapos, lagi nila sinasabi na, Shia. Yung mga pag ganun-ganun sila. Parang in Thai, that's like, shit. Parang ganun pala. Tapos parang sabi ko, ano ba yan? Gantong-ganto yung position namin, no? So, nandito ako. Ito yung 2 bakla. Tapos, ito yung babae kong kaibigan. Sabi nga nila nun, Shia, Sara Leo. Ginaganon-ganon ako. Tapos sabi ko, ano ba yan? Para kayong tanga. Tapos sinabi nila, Gaga, panoorin mo to. Sobrang gagwapo ng mga bida. Eh, nung time na yun kasi, hindi naman talaga ako super ma-BL. Kasi nga, it's not my cup of tea back then. My cup of tea back then and even now is yung mga thriller, suspense, yung mga barilan. Mahilig ako sa ganun. So, nanonood din naman ako ng mga rom-com, ng mga ganyan, ng mga BL content, ng mga LGBT theme content. Pero, hindi ko siya trip. Parang, mas pipiliin ko talaga yung barilan, yung mga Angelina Jolie. Mas ganun ang mga gusto ko. Alam ng mga kaibigan ko yon. So, yun pinakita nila. Ang gwapo ng bida. Tapos sabi ko, parang di naman. Gumanon pa ako. Sabi ko, hindi naman ako nagagapuhan dyan kay La Bright at Win. Ganyan-ganyan. Sabi ko, hala, eto na. So, fast forward. So February 2020. So, March 2020 was like a total, like, beginning of the end. Feeling the beginning of the end. March 2020, doon nag-announce ng 2-week vacation. Not 2-week vacation, pero like 2-week, sige, sabihin natin vacation. 2-week vacation because of COVID. Or so we thought. Yung 2-week vacation kineso na yung 2 weeks na break na yon is naging ilang taon. So, wala akong magawa. Wala talaga akong magawa kasi nung time na yon hindi pa naman sure kung online classes ba, kung itutuloy ba yung online, kung itutuloy ba yung hybrid. As in, hindi alam. No one really knew back then. Naninibago pa tayo nun sa online classes, ganyan. So, parang ako, I need to have some kind of parang escape. Sabi ko sa sarili ko, I need escape kahit na wala naman akong tinatakbuhan or
parang tinatakasan. So ayun nga, March 2020 nun, sabi ko, ano ba yan, sige na nga, na-OP kasi ako na manood, na hindi ako nanonood. So yun, I gave it a shot, pinanood ko. Tapos ako kasi, I'm the type of person na ayoko nag-iintay sa mga series. Ang gusto ko, kapag yung series tapos na, gusto ko tapos na yun kasi ayoko na nag-iintay ako kasi feeling ko, ano ba yan, ayoko, ganyan-ganyan. But, oh my gosh, that was the best moment of my life. Yung waiting time. Alam ko ang weird. Ako yung tao na ayoko nag-iintay. Pero, ang saya hintayin nung every week na nagre-release sila ng bagong episode. So, nag-start akong panoorin. Mga 6-7 episodes na ata yung nare-release nung to. Hindi 6. Basta 4 or 3. Hindi ko na matandaan. Basta may mga na-release na kagad sila na episodes. So, yun nga ang pinanood ko. Hindi ko namamalayan, hala, bakit ini-stock ko na si Win? Bakit ini-stock ko na si Bright? March 2020, nag-start ako manood ng Together the series and it was one of the best decisions of my life. Kasi, bukod doon, parang nabuksan ulit yung possibility ng isip ko na, okay, ang sayo pala kiligin. Ang sayo pala kiligin na nanonood ka lang ng ganyan, na hindi mo sila kilala. It's possible, diba? It's possible. I'm feeling it's possible. Hindi, pero ayun nga, sobrang ganda kasi ng pagkakasulat ng series na yun. Kasi hindi lang siya yung representation ng mga mask na na gays or queers. Kasi ang kinagandahan din doon is yun nga, merong femme representation, si Green, di ba kung naalala niyo si Green? Tapos basta super dami pa talaga. And parang yun nga, di ba, yung barkada nila sa Rawat nun, ano naman sila, parang may isa sila doon friend na straight, di ba? Isa lang yun sa mga kumaga ni normalize ng Together the series. But what really got me the most is, I think, Together the series really paved the way, well, not paved the way, but encouraged the Philippine media to dive more into BL content and LGBT theme shit. You know? I mean, don't get me wrong, I am well aware, even before the show aired, may mga LGBT theme content na sa Philippines. But the thing is, hindi siya super binibigyan ng pansin. Kasi 'di ba, when we hear of BL, sabihin, ano ba yung BL? Boys love, 'di ba? Yun ang ibig sabihin ng BL, boys love. And usually, mga BL lang naman talaga na napapanood natin is yung mga Thai. And ako kasi, bukod sa mga Thai, Taiwanese BL nanonood din ako. So my point is, that impact, yung parang the show's impact really impacted so much lives. Huwag ka tumawa! Hala. Ano? Nakat? Okay, going back. So yun nga, the show's impact really impacted the Philippines. Feeling. Pero ang point ko, sobrang galing. Sobrang galing kasi ever since natapos yung Together Season 1, Together the Series Season 1 is around May if I'm not mistaken. And after nun, hala, ayan na, sunod-sunod na yung mga Filipino BL, ganyan, kasi nagbi-BL na rin sa Pilipinas, ganyan. Ang galing lang kasi dahil sa show na yon, nakapunta ako sa magandang university na to, nakilala yung Brightwin, nakilala yung culture ng Thailand. And I think one of the major reasons why Thai BL is more favored than Filipino BLs is because Thai BLs, they really show Thai culture. What I mean by Thai culture is yun nga, di ba, pinapakita nila yung pink drink, yung mga ganon, kung ano yung ugali talaga ng mga Thai, yung kung paano sila makipag-interact sa mga friends, ganyan. And I think it's not really that different from Filipinos kasi nga same lang naman yung behavior natin in many ways. But yun nga, ang napansin ko kasi sa like Filipino BLs, nagfo-focus talaga sila sa story, sa characters, and super ganda nun, walang problema nun. But I also suggest, as an audience myself, na sana mas incorporate yung kunwari, may scenes na pumupunta sila sa Intramuros, may scene na pinapakita yung may touch of like culture ng Philippines, ganyan, parang kumakain sila ng isaw, kumakain sila ng adobo, na mga ganon. Kasi sa Thai BL, parang kumaga it's more commercialized, ganon, na in a way, nakakatulong siya sa tourism ng Thailand and nakakatulong din siya sa story kasi nga, you get to know the product through the series, diba? If you know what I mean, if that makes sense. Tapos, ang kinagandahan lang din sa mga ganyan-ganyan is sobrang nanghihinayang ako pero at the same time, I still have hope. Kasi sobrang daming talented writers in the Philippines but I just don't think they're given the freedom they deserve. I mean, sure, some people are working under a corporation, ganyan-ganyan, or entertainment groups, pero napansin ko kasi, if we also focus on the writer's perspective or their point of view, mas magiging maganda, especially if they're from the LGBTQIA+ community, right?
hindi ko na rin alam kung ano yung pinaka-point nitong sinasabi ko kasi super na-overwhelm ako talaga sa mga bagay-bagay, sa mga sinasabi, sa mga nangyayari sa akin, sa mga sinasabi ko. As in, nadidistract ako kasi gusto kong i-appreciate yung beauty na itong university na to, pero at the same time, gusto kong i-share sa inyo kasi yun nga, this is my first ever travel outside of the Philippines. Tapos, napuntahan ko to. And honestly, kung may magsasabi sa akin back then, noong 2020, na makakapunta ka dyan, I would not have believed you. Nung time na yun, sobrang napaka-imposible ni, we didn't even know kung kailan matatapos yung COVID. Hindi natin alam kung kailan ma-lift yung restrictions, yung mga quarantine shits na yan, ganyan. So, di ba, napaka-imposible para sa akin nung time na yun na makakapunta pala ako dito sa filming location ng Together the series. I mean, hindi lang naman ito yung university na pinag-shootingan nila kasi meron din sa Bangkok University. Ito lang yung iconic. And dahil din sa Together the series, mas nakilala pa yung mga ibang Thai BLs. So, ang ganda rin nun kasi yun nga, nakatulong yun sa Thai content, 'di ba? Sa Thai media. So, ang galing lang kasi a show can do so much impact because it's well written. Na-sense ko na, okay, ang galing nilang actors because feeling ko in love talaga sila sa totoong buhay, ganyan. Nakakala ko magjowa talaga sila, yung ganun. Pero, yun nga, diba, hindi naman. Nagiging sentimental lang din ako kasi plano namin to ng mga kaibigan ko nga ng college, ng freshmen na pag-graduate natin ng college, paano tayo bisita tayo sa film location ng Together, yung university. And yun nga, bibisitahin naman talaga dapat namin. Kaso, yun nga, yung tatlo kong friend, yung iba doon, they took a gap year, tapos yung isa naman parang nag-work na, yung isa naman nag-transfer na ng school. So my point is, hindi na kami para-parehas ng goals. Hindi na rin kami technically para-parehas gagraduate. Ang hirap doon kasi pinlano namin to ng sabay-sabay, tapos ako na lang yung nandito. Pero okay lang sa akin kasi I'm with one of my best friends. Ayan, nandiyan siya. She's behind the camera. Grabe talaga yung naging impact ng show sa akin, yung Together the series. Kasi it helped me embrace my gayness. You know, that it's okay. It's okay to be masculine, it's okay to be feminine, and it's okay to be in love. Sana mapuntahan nyo rin to. This also proves that nothing is impossible. Like, nothing is impossible. If you think that it's impossible, maybe at that time, it is. Pero, pagtrabahuhan mo lang, makakaya mo rin yan. Sobrang saya talaga na nandito ako. As in, thank you, universe! Kopo na ka! Future dyan, kung nanonood ka man, and sa mga nanonood din nito, is kaya natin to, okay? So, congratulations din sa inyo dahil na-survive nyo Together the series. Feeling, kala mo naman talaga ang hirap. Hindi kasi, diba, ang hirap i-let go. Ang hirap i-let go nung series na yun. Kasi nung natapos yon, sure, I can watch it again, but I can't watch it for the first time again. Gets nyo ba? Kasi yun yung nakakamiss. Yung feeling na, hala, sino na kaya, ano mag-aaway na kaya sila? Magkakatuluyan kaya si Sarawat at Tyne, yung mga ganyan. So, yun yung mga bagay na iniisip ko dati. Tapos na-survive ko siya. Akala ko, wala na, magiging hopeless romantic na rin ako. Pero, life goes on, di ba? It didn't just reach the Southeast Asian audience. It also reached Latin America, Europe. Kapag nakikita ko dun sa comments ng mga episodes na pinapanood ko, may mga nakikita akong comment doon na parang all the love from Argentina, all the love from Brazil, or all the love from Portugal, mga ganyan-ganyan. So, diba, my point is, ang galing kasi Thailand as part of Southeast Asia is nare-reach yung global market. And eto rin, ang sobrang nakakamiss kasi sa feeling na yun is yun nga, yung weekly kami nag-iintay, and alam ko lahat ng Together fans makaka-relate dito. Yung feeling na kapag nag-release ng episode, hindi pwedeng hindi i-review. Nire-review namin yun ng mga kaibigan ko. So, kunwari, diba? Kunwari, episode 5, ganyan. So, episode 5, tapos na namin panoorin yun, magvi-video call kami ng mga kaibigan ko. Sasabihin namin, halabe, napanood mo yung ganyan? Kunwari, halabe, napanood na namin to, nag-away si Tay, nag-away si ganyan. Sino na kaya? Magkakatuloy na kaya sila? Blah, blah, blah. Nakakamiss lang yung ganun kasi yun na rin yung naging bonding time namin. And sobrang saya kasi, shucks, dati nire-review ko lang to, ngayon nandito ako. Paulit-ulit talaga, no? Pero kasi, parang ang OA talaga pakinggan, pero feeling ko talaga sumasabog yung puso ko sa kasiyahan. Kasi nandito ako and super na-appreciate ko talaga na ang sarap-sarap mabuhay dahil dun sa series na yun. Ang sarap din mabuhay kasi posible na mapuntahan ko tong lugar na to. Ganyan. Na ako lang, tapos ang saya kasi ang aliwalas ng lugar dito sobrang presko. Hindi ko na alam sasabihin ko.
I ran out of things to say. So I think, ayun lang naman. Super saya ko kasi, my God, I'm here. Alam ko, sobrang dami ko pang gustong sabihin. Pero, doon na lang muna to. Kasi, paulit-ulit na yung sinasabi ko. As in, nadidistract ako talaga sa mga bagay-bagay. So, ayun. Kopo na ka! Para dun sa mga best friends ko ng freshman year, nandito ako para sa atin. Para sa atin to. Okay? Para sa atin to.